Grace, kumusta ang mga kababayan natin sa Isabela at Cagayan at ramdam na ba yung bagyong Leon doon? Yes, aga sa ngayon nga ay hindi pa ramdam ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Isabela at Cagayan ang bagyong Leon. Pero pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan habang patuloy pa rin ang kanilang relief operation sa mga nasalanta ng bagyong Christine. October 27, bandang alas 11 kagabi nang tuluyang ideklara ang ilang bayan sa lalawigan ng Isabela, kabilang na ang bayan ng Maconacon, Divilacan, San Pablo, Ilagan City, Cabagan, Tumawini, Palanan, San Mariano at Dinapigue, maging ang silangang bahagi ng Cagayan Province ay nasa ilalim ng Signal Number 1. Dahil dito, muling ipatutupad ang ilang ordinansa sa mga nabanggit na bayan tulad ng liquor ban policy kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paglalako, pagbili at pag-inom ng nakalalasing na inumin. Maliban dito, mahigpit din pinagbabawal ngayon sa mga coastal areas ang paglalayag o pagpapalaot ng anumang sasakyang pandagat, maging ang paglangoy at iba pang aktibidad sa mga ilog at baybaying dagat. Samantala, ilang bayan na sa probinsya ng Cagayan ay nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Lunes, October 28 dahil nga sa banta ng bagyong Leon. Ito ay alinsunod din sa inilabas na DepEd Memorandum Order number 37 Series of 2022. Kindergarten hanggang grade 12 kabilang ang Alternative Learning System o ALS sa pampubliko at pribadong paaralan. Kabilang dito ang bayan ng Lalo, Piñablanca, Bagao, Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita at Gataran. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pamimigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development Field Office Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Samantala, nagpadala ng water filtration system ang team ng COD Region 2 sa lungsod ng Ilagan kahapon, kung saan ang team ay binubuo ng 8 katao mula sa OCD Central Office na nangangasiwa sa water filtration truck ng OCD upang magbigay ng ligtas na inuming tubig sa mga apektadong komunidad. Aga sa ngayon nga ay pinapaalalahanan na mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga low-lying areas na nakatira sa mga lugar na ito, lalo na ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.